Sa mundo ng finance at investments, kilala po itong si Ginoong Robert Kiyosaki bilang author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad, ang librong nagbago sa pananaw ng maraming tao sa pera at investments. Kamakailan, muling napunta po sa spotlight si Ginoong Kiyosaki dahil sa matapang niyang pahayag laban sa US Federal Reserve. Bukod dito, pinuri rin niya si Ginoong Michael Saylor, ang founder po ng MicroStrategy, dahil sa strategy po nitong paggamit kay Bitcoin bilang proteksyon laban sa hindi matatag na pandaigdigang ekonomiya. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga investors at traders, lalo na sa mga nag-i-invest or nagtitrade kay Bitcoin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano nga ba ang kritika ni Ginoong Robert Kiyosaki sa US Federal Reserve? Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang US Federal Reserve ay corrupt o bulok na institusyon. Para sa kanya, ang walang tigil na pag-iimprinta ng pera ng Fed ay nagdudulot ng malubhang epekto sa ekonomiya, tulad ng mataas na inflation at pagbaba ng purchasing power ng dollar. Tinatawag pa nga niyang fake dollars ang currency ng US dahil sa kawalan nito ng tunay na value. Ang kanyang kritisismo ay base sa ideya ng fiat money. Pera na walang backing tulad ng gold o silver ay hindi sustainable at madaling bumagsak kapag may pandaigdigang krisis. Ngayon ay bakit po pinuri ni Ginoong Kiyosaki ang Bitcoin buying strategy ni Ginoong Michael Saylor? Kung ang fiat money ay nanganganib, naniniwala naman itong si Ginoong Kiyosaki na ang Bitcoin ay isang hedge o pananggalang laban sa krisis. Kaya pinuri po niya itong si Ginoong Michael Saylor, ang founder ng MicroStrategy, dahil sa paggamit ng resources ng kanyang kumpanya upang bumili ng bilyong-bilyong halaga ng Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang desisyong ito ay hindi lamang nakapagpayaman kay Ginoong Saylor at sa kanyang mga investors, kundi nakatulong din na mapanatili ang trabaho ng kanilang mga empleyado kahit sa panahon ng financial uncertainty. Si Ginoong Saylor ay kilala po sa agresibong pagbili ng Bitcoin gamit ang mga convertible notes, mga utang na hindi kailangang bayaran ng interes. Sa pamagitan po nito ay nagawang makalikom ng pondo ang MicroStrategy upang magpatuloy sa pagbili ng Bitcoin kahit pa volatile ang market. Para po kay Ginoong Kiyosaki, ang ganitong diskarte ay isang malinaw na halimbawa kung paano si Bitcoin ay maaaring maging instrumento para sa financial stability sa hinaharap. Ngayon ay ano ang papel ni Bitcoin bilang hedge sa global economic uncertainty? Ang salitang hedge ay mahalaga dito. Si Bitcoin ay nakikita ngayon bilang isang alternative asset na hindi po naapektuhan ng parehong paraan tulad ng fiat money. Sa madaling salita, habang bumababa ang value po ng dollar, tumataas naman ang demand kay Bitcoin dahil limitado ang supply nito. Kung saan ay meron po siyang maximum cap na 21 million BTC lamang. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, katulad po ng gold at silver, ang Bitcoin ay nagiging safe haven para sa mga investors na gustong protektahan ang kanilang kayamanan laban po sa epekto ng inflation at economic instability. Dagdag pa rito ay maraming eksperto, kabilang na po itong si Ginoong Kiyosaki, ang naniniwala sa tamang pamumuno tulad ng isang Bitcoin president gaya po ni Pangulong Trump. Maaring magamit si Bitcoin upang tulungan ang mga bansa na labanan ang utang at magkaroon po ng mas matatag na ekonomiya. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pilipino? Bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ang mga pahayag ni Ginoong Kiyosaki ay nagbibigay po ng mahalagang leksyon. Una, ipinapakita nito ang kahalagahan ng diversification. Huwag pong ilagay ang lahat ng investments sa fiat money. Maglaan din ng pondo para sa mga alternatibong assets tulad po ni Bitcoin, lalo na kung may pangmatagalang potensyal ito. Ikalawa, ang ideya ng hedge ay mahalaga
sa ating mga Pinoy na patuloy na naaapektuhan ng inflation at pagbaba ng halaga ng piso. Sa pamamagitan po ng pag-invest kay Bitcoin, maaring maprotektahan ang ating pera laban sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayunpaman, kailangan ding tandaan na ang crypto market ay volatile. Mahalaga pong mag-research, mag-aral ng trends at siguraduhin handa sa risk bago po mag-invest. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, makikita natin na si Bitcoin ay hindi lamang po simpleng digital currency. Isa po itong revolusyonaryong asset na may kakayang baguhin ang paraan ng paghawak natin sa pera, lalo na sa panahon ng krisis. Ang kritisismo ni Ginoong Kiyosaki sa Federal Reserve at ang kanyang suporta kay Ginoong Michael Saylor ay nagpapakita kung paano maaring gamitin itong si Bitcoin bilang isang makapangyarihang tool laban sa economic uncertainty. Bilang mga Pilipino, dapat tayong maging maingat, ngunit bukas sa ganitong klaseng oportunidad. Hindi lahat ay para sa lahat. Ngunit ang pag-aaral at pagsubok sa bagong teknolohiya tulad po ni Bitcoin ay maaring magdala ng mas magandang kinabukasan. Kaya sino ang mag-aakala na ang digital na pera ay maaring maging susi sa ating kalayaan mula sa bulok na sistema ng fiat money? Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang impormasyon na ito, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.